guys. Welcome to another episode of the Minor Inconvenience Podcast. Naghingi lang kami ng konting abala. Copyright. Yeah! May copy. So, our guest for today is Iris. Hello, Iris. Welcome sa aming very chaotic na podcast here at Kumun. And our third time dito sa Kumun. Thank you so much for accommodating us, Ma'am Yani, once again. And if you may Introduce. introduce yourself. Okay. Hi guys. I'm Iris Padua, sanitary engineering student and a visual artist and ano pa? Gamer. Gamer. I play From what Genshin I've Impact. seen, she's a gamer. Genshin Impact. Ay kuya, nag-Genshin ka? Ay. Mga Kala hater ko yan ang another Genshin. co-op. Millennial Bakit? problems. Bakit? Deman. Sige. Alo, Uy, Are you okay? Sorry. okay lang kuya. Hindi naman nabagok yung ulo. Sige. Okay, going back. ang gulo. A visual artist, and I mainly paint and sculpt clay, and occasionally do modeling, and ano pa yan? I join art exhibits also. And Multi-talented pala si Iris. yes, and outside school, I also do gym and cooking, which I just got into recently. Si Kuya TF kaya, encourage ako. Which is very good yung yung Mm. cooking vid recently. You can Ay. check it out. Chaotic yun eh. Like on the spot lang Saan ba yung naka-upload yung cooking videos mo? sa Facebook lang. Sa una, sa Instagram story ko lang. Tapos sabi ko, nahihiya akong i-post sa Reels. Hindi mo nilalagay sa TikTok, any other platforms. I deleted my TikTok. Kasi usually, di ba, mas madaming na-reach na audience through TikTok. Oo. Install ko logod sa TikTok ko. Ay, pwede mag-Bicol. Oh, sure. Sige. So, so this is the first time, not actually, this is the second time we had a painter for the podcast. First time siguro si Chi. Although, we can't really count it masyado kasi Chi was a guest host for us. Yes. Kaya pala nung pinanood ko yung episode niyo, sabi niya, siya yung mag-host. Tapos kayo yung Yun na-interview. ang I guess, plot twist. Oo. And, syempre di ko makakalimutan. I want to thank Kuya TF for inviting me here as a podcast guest for Minor Inconvenience Podcast. So, yeah. Excited ako very much, but at the same time, nervous kasi tinuan akong kape, nagpapalpitit Ay, siguro sorry. ako. Ayun. Speaking of ang coffee namin na trinay is you guys can try it out. This is Viet oat milk. Vietnamese coffee Pangpapalpitit, guys. with oat milk. And if want nyo mag-diary. Grabe. Demon kuya. So, as tradition, may questions kami for you. Okay. And that first question being, what hobbies or small joys help refill your creative energy outside of art and academics? What is therapeutic for you? Therapeutic. As I mentioned earlier, I go to the gym. Of course, to clear my mind. And kasi pag nag-gym ako, I don't check my phone too much. At least, usually, I don't check my phone too much. That way, parang kasi pag
nagji-gym ka, you feel grounded. Like, as much as possible, I stay present sa gym. Like, I think makaka-agree man gabos na gym people na in between sets, nagzo-zone out ka. Parang ganun. Tas, there's just something refreshing about it. Pag, Kami kasi mga non-gym goers pero nag-zone out talaga. Nag-zone out. parang nagka-question ka ng life decisions mo in between sets. Ay, may Stacy Si kuya. Kenneth di ba? Hindi siya busy lang nag-gym pero nagra-run siya sila doon. Tama, Net? Nag-zone out ka din, Net? Siguro kung isipon, May tama. pag nagdadalagan ako, dahil man ako actually nag-zone out, halos pero man ako may music sa talingay. Kaya, kung sakali man mag-zone out ako, nagkakanta na lang ako. Ay, wow. Paano kung very emotional yung do you listen to music during your gym sessions? Depende kung dala ko yung AirPods ko. Pero may music na talaga sa gym, so... Isipan mo nag-gym ka tapos ang tugtog sa gym, habang nag-gym ka, nagre-relapse ka pa. Ay, may man akong i-relax. Ganado, this is for you. Because you know me. You ano me. You ano me, you hurt me. You hurt me so much. Ano na, kuya? So for our second question, Second. Your turn Your next. second Ay, question, additional pa pala, kuya. Other than going to the gym. Of course, hanging out with my friends. Like, literally just go out and touching grass, literally. Like, such a gamer thing to say true. Pag masyado kang grind sa Genshin Impact, like farming for primos. Ay, relate ba kayo? Ayaw siguro, pa. lang ako. Gamer ako, pero ML lang. Sige, Taga- ML. ML. Gamer ng puso ng Yeah. Huh? Sorry, Net. Sorry. Wow. technically, mga gamer naman dito lahat, I think. Si Sir Marl, Beyblade eh. Yung classic pa, yung una pa ng Beyblade, hindi yung ngayon. Beyblade. Can't relate dun sa mga bagong Beyblade. Yung ko yun, alam nyo yun, yung parang ball, pag inapon mo siya, magiging siyang, alam mo yun? Bakugan. Bakugan, naabutan Yes, ko yun eh. kasi may magnet yung Bakugan. Oo, tas that yung makes may it- cards pa sila. The card makes the toys open. Oo, Or toys. monsters ba yun? Parang dragon yun eh. Pero naaabot pa naman namin. Kaso, Sa Battle Bida man. iba, ang Battle Bida man, naabot mo ba yun, Iris, yung Battle Bida man? Mga, yung nag-shoot siya ng Jolene. Oo, may character siya. Tapos Hindi. kang body, may labot for Jolene. Tapos i-press mo siya para mag-tapon si Bola. Basically. Sige, hindi ko na yun naabot. Pero, God, Fun we times. feel our age na. Yes, magta-third year na. pala, finally. So, Magkaka-third year na. Delikado na nga sana, hindi ata ako Hindi ata ako makakapasa sa major subject namin, muntik na. why? Anong, Kasi mahirap talaga engineering siya. ka, right? Oo. Like, imagine 38 regular students. Should I say this here ba? Okay lang, okay lang. Reality talaga kasi siya sa engineering life. Nag-start kami as 38 regular students nung first year. And second sem sa first year, nalagas agad half ng klase sa amin. And ngayon, 12 students Oh. na lang kami na regular. Grabe. Oo. Mahirap I talaga guess- kasi siya. Ano bang, specific na, ng engineering? Specific what? Kasi, mechanical ba? Or, Sanitary Sanitary. engineering. AC? Ngayon, first and second year, same lang ang subject sa civil engineering. Focusing dun sa mechanic of deformable bodies, dynamics of rigid bodies, parang chu-chu-chu ganun. Pero ayoko nang isipin kasi next naman, ayoko na. Kaya nga, baka siya na magpo-focus na ako sa arts.
Pero I guess that's very a common thing happening for students. And kami naman yung Sir Marl is former students and former teacher as well. Nang babagsak ka, sir? Hindi Never, ako. never. Ay, ano pong nahandilan yun? Elementary? Na-handle ko high school? is junior high school and senior high school. Sa ako dati sa PSU, nagtukdo ako sa nagtukdo ako sa PSU for back in 2014 sa college. Tagal na. And nagbalik ako 2016 sa senior high. And then nagbalik na naman ako sa PSU San Jose. 2 years Senior ako high saan, kuya? sa PSU, sa Labhay. Labhay ka, di ba? Oo, Labhay. Labhay din ako. Pero nag-abot akong Labhay 2016 na. Di na ka na inabutan. Nag-graduate akong Labhay Sige 2010. go. 20? 2010. Mm. Tapos, PSU. Ayan, nagbabagsak ako dati. Oh, syempre, gurang talaga yan. Ano babagsak ka, kuya? Dayman, kan nakaagi. Kasi, bagsak dapat. Tapos, minsan, naghahagel man yung students kung anong pwede sabihin. Oo. Siguro kaya pag kung sakaling mabagsak talaga ng estudyante, siguro si talagang willing sinda na maghabol. Pwede mo sinda talagang garo i-appreciate kasi nag-effort sinda para makasubmit lang eh. Pero itong talagang daiman naggigibo or talagang pa siway man, tayo mo talaga Actually, Why do I feel na relate ka net? may siya, experience. Syempre, PTSD. syempre, Test ba yan? kaya yung mga araw yan si mga nag-effort man, dapat, tigtatawan man, pero, shoutout ng mga teachers dyan na talagang tigtatawan man yung chances ng mga students. Shoutout sa inyo, salamat. Shoutout po. Salamat. Shoutout po sa instructors media na siniswerte kami. Hindi, kasi may difference din yun eh. Kapag nahiling mo ang student na Roaldo naglalaog, tapos medyo baba ang performance, baba ang quizzes, minsan mas worthy pa yan pasahon compared naman sa students na bihiraon maglaog. Actually, yung technique man lang kayo dyan, maglaog lang na maglaog. Pag perfect ang attendance mo, most likely mapasar ka kayan. Dahil halang ka dahil guaranteed na halang ko si grade mo. But some teachers, pag nahihilingin na yaon ng student oral daw, nahiling may dedication. So, ibig sabihin, willing mag-learn si student. Pero bihira man lang, actually babagsak ako kaso pinag-remedial ko, nakapasar man. So, ano man ang choice ko, di ba? Pero, yan. As much as possible din nagbabagsak. Parang different sa part namin kasi nung una talagang yung first time na may nalaga sa amin, parang kada major subject may nalalagas talaga sa amin. So this second semester nung nag-mechanics of deformable bodies na palagi na kaming nagpapasok talaga. Lahat kami like kaagad ako dun porsigido kaming lahat. What's that? Oo, tas Mechanics deformable bodies. Tas of... ayun, nag-take na kami ng finals. Lahat kami niya nag-group study kami, naghihingi kami ng tulong sa seniors namin na i-review kami or tutor. Tapos, yun, we all failed hindi naman pala lahat. May 3 nakapasa sa first take ng final exam. Sorry guys kung nagdadala nun Indoy. Pero, Okay lang. alam nyo, it also saddens me kasi may nalagas ulit 3 sa amin. Pero it's a good Nag-remedial thing kami at lahat at least they siguro naman they failed trying. Actually, we tried na kausapin yung instructor namin kaso wala na talaga. Remedial na yun kasi yung remedial na yun pass or fail na talaga. Ayun. Kaya sad kami. Pero happy at the same time kasi nagawa ng paraan na retake sila ng subject na yon this mid-year. Kahit 3 lang sila kasi hindi napapermit na. Is this your second sem na ba as Tapos na po yung second. So this coming semester is 3rd year ka na talaga. Malapit na. Yung sanitary engineering, ilang years siya sa PSU? 4 years. 4 years. Okay. I thought, dati may 5 years ba na engineering?
Dahil 5 years ka mo. Oo. Same with civil engineering. Gabos ata ng engineering sa PSU, right? Di ba? Oo. 5 years before. Oo. Tapos ganyan 4 na lang. Hmm. Good for you guys, di ba? Masalipot na ang ano. Na-condense na kasi yung mga subjects like yung surveying. Ang alam ko 3 semesters talaga siya pero na-condense na siya into 1 semester. Ako IT eh. IT 4 years. O 7 years na ako. Kailan ko yan Uy, nag-graduate? okay lang yan. Kasi 7 years din ako eh. 7 years ako sa edu. Quality education takes time. Na-master ko ang first year actually. Na-master ang first year. So, since I've heard na you've been working din Iris. Yes, I do part-time. So that's very admirable for a student. You juggling between work, art, and yung mga businesses mo and studying engineering. Which of those came first ba? Of course, my academics. Kasi, syempre, unahin ko yung engineering to secure my future. Especially we're in a third world country. Kaya, pursuing the career na focus sa arts isn't really, hindi siya secure para sa akin. But, oo, hindi siya practical. Pero, alam, kasi, Galit yung sorry guys. We're having trouble with the audience. Galit sila kasi mga arts. Alam ko yun. Alam ko, iba kasi siya sa iba-ibang tao eh. Iba siya sa situations ng mga tao. Like for me, yung parents ko talaga nagsabi na mag-engineer ako, mag-engineering, ganon. Nasa, din yun eh, sa household niyo. Parang ganun. So, Pero alam ko naman na artist ko, kuya, is actually The joke good. man lang. So, okay lang Kaya naman. naman makahangos, di pa Oo, pala I mean, kaya, di ba? Like, let's be honest, sometimes masakit mag-make money out of art. Usually, people look at it as something as just a hobby or a passion, which is actually hurtful sa mga artists because drawing lang. baka man siyang hobby, di ba? Because you put yourself sa every art na ginigiba mo, and to be considered it only as a hobby is actually somehow nakaka-hurt, di ba? Pero syempre kaya reality, we're in the Philippines. Kaya punta magpili ng course na talagang pag-abot kang panahon, it will pay the bills. Kasi pag nasa art scene ka din, you need connections. Saka actually kadako din kamong artist sa tamang audience. Yes, exactly. Saka iba pati baga ang art. And naisipan mo ba ever, like, kung given the circumstances, mag-take ning course na talagang related sa arts, like fine arts or DIA? Oo, fine arts. Pero, yun nga, daming factors na hindi ko siya mapupursue other than my parents' expectation, financial na din. Ay, syempre, as someone's daughter na nasa poder pa ng parents, I don't have the power na mag-decide ng mga ganyan. So, ayun. I just chose to embrace the course I was given kasi I just see it as an opportunity. totally Ganun. understand. Saka most of the time like me around when I was starting to go to college, di ko naman talaga intended to take education, but it just so happens na ang family ko is it's always between engineering sa father side ko and education, same din sa mother side ko. And when time passes by, you being in that course for so long, kasi it took me 7 years just to graduate. Eventually hindi naman lahat ng panahon, pero you grow to love it eventually. Yung journey mismo. Oo. Yun na, na-appreciate ko na yung pag-teach, being around students. Yung reactions ni Kuya. Ako talaga kaya, as an IT student, dahil man sa hinihate ko talagang IT. Pero, sa mother ko kaya, ang mother ko is a teacher. Tapos siguro, kumbaga, pag-graduate ko ng senior high, kasi kang senior niya ako, TVL ako, tsaka ang ko sa TVL is ICT, CP, so computer programming. Siguro,
kumbaga, naglaog ko ng college. Garo sabi nila, napadaguson ko naman. Padaguson ko na lang kasi nasa, ano naman, baga, nasa, ano na IT ako, tapos nasa computer programming, ma-IT na lang ako. Tapos, tig-isip ko kung siguro nag-abot ako ng second year, tig-isip ko na, sana nag-eduk na lang ako kasi, ano itong, gusto ko na lang sana ko magtukdo. Pero, yun, garo, pushing through naman ko sa IT, tapos, sana, last week kang June, kabalik ako sa graduate, ma-graduate. Mapagkatawa kas bako Congratulations in kung kaso advance. arin nag-graduate si Kuya. Graduation pa lang UNC eh, di ba? Mag-graduate pa lang daw si Sige, Kenneth. congratulations And congratulations, Net. Decline. One of our inconveniences is finally graduating. Congratulations po. Back to the question pala, Kuya, kung paano ko na-juggle yung lahat-lahat. Oh, how do you that's not something so easy kasi Hmm. na with work sa naka-games ka pa. Depende. Oo, ang galing. Ayun. Kasi Ano ba itong minor inconvenience na to eh? Joke lang. speaking of this is Iris works itong Minor nasa inconvenience yung namin. painting ko. Ganda ng kulay kasi nito. Bagay yan sa room ko eh. I think Bilhin mo kayo. maybe. Sige, looking forward. Look, Acrylic. sana afford ko. Barato lang yan, Kuya. So, may mga works ka 'di ba, Iris, na ang mga works ni Iris is for sale ba? Yes, you can of course. you can Yeah. chat her kung interested kayo sa works. Yes, guys. Itong dalawa for sale They're yan. looking very good. PM nyo na lang ako. Just Just at her. after next. Just at her next time. Yes. Answer ko na ba yung question? Ayo. Um, How do you juggle between everything? It really depends. Since I mentioned na priority ko yung academics, no. So, when I know I have time, pag medyo magaan yung school load ko or free yung weekends ko, I go for the opportunities na dumadating sa akin, like for example, commissions, collaborations with photographers kasi I do modeling then. And except lang pag Hell Week or malapit na sa midterms or Oo, finals. most Nagre-reject talaga niya ng mga during offers. examinations. Pero depende pa rin if yung art commissions, alam kong light lang siya. Commissions lang ina-accept ko if alam kong light lang siya, ina-accept ko siya kahit ganun yung situation. Pero I charge higher sa yung rush fee. Ganun. Sa mga commission ba, like, nag-accept ka ng commission kahit like, gusto nila acrylic? Oo. I do various Nag-charcoal ka din? Nag-start ako actually sa charcoal drawings, charcoal portraits. Mabenta ang charcoal painting, di ba? Like, people like that. Kadakol ano ba ang pinakamabenta sa imo sa mga commissions? Ano usually Digital art so far. Ah, May nagko-commission din sa akin ng charcoal portraits. Pero medyo rarely na lang. Depende kaya ata yan sa kung ang tao maano talaga siya sa arts. Kasi ako para sa Kuya maganda talagang charcoal as in may dyan mga may hinahin ako ng charcoal sa magayon talaga as in. Kaya sabi ko niya depende kasi rare talaga ang charcoal eh. Rare siya na commission sa sarong artist. Kaya I think I know kung bakit trip mo yung yung charcoal because it resonates with With what? with Kasi may charm talaga ang charcoal being ako being I do a little drawing. Oh, I do a little drawing. Hindi kasi
Grabe. Hindi kasi ako marunong coloring. Yeah. Magkanet. Don't believe him. Napangirit na lang ko sa ngirit niya, di ko siya gets. Good thing na lang. Speaking of art, ang sunod na question is perfect for this one. With AI being massively used and utilized everywhere, I've seen your post kasi. What is your opinion of it and its impact as an artist? Anong impact niya sa iyo as an artist? Masakit, joke. Honestly, I think AI isn't the problem. It's how people use it. Kasi, para sa akin, as an artist, when people, pag anong term doon? Ano yun? Nagpa-prompt ba? Nag-generate sila? Parang, umaasa sila sa, Oo. reliant sila sa AI-generated art. Parang, for me, jolet. Parang for me, na-degrade niya yung essence ng art. Kasi art isn't just about the output. It's about the story behind it. Tas yung hands mismo na gumawa nun. Yun yung essence ng art. So, pag nagiging reliant yung mga tao sa AI-generated art, Yeah, I think it devalues yung mga art na actually made by artists. Yun kasi ba? every art, it's more like an expression. Oo, ang real art kasi, not to say na hindi art yung AI generated. There's more personality to it siguro. Nawawala yung essence of character. Ikaw ba, sir? Kasi we both use me and Sir Marl pala, Iris, we both use AI kasi I think sa mga lang naman, very minor uses sa Yeah, mga pati pubmats ako kasi when we are we don't have the time talaga, we tend to use AI. Pero not to say na lahat na lang doon. Pagdating kasi sa like when you're doing something na parang yung minimal lang naman, like kailangan ma-post din agad, like sa PubMat natin minsan, di ba? We tend to rely on AI. Pero I think para sa akin lang naman, in my own opinion, pangit lang gumamit ng AI siguro if you're trying to sell your art. Like trabaho all day. Say for example, nagpapagawa ng commission sa'yo for charcoal painting or digital art. Tas prinompt mo lang sa kung anong website, tas binenta mo. Yun yung parang negative sa akin because nagbayad yung person para sa'yo, kaya naman nilang mag-prompt, di ba? So, para sa akin, saka yun din, parang yung fear nga ng mga tao na parang baka ma-replace sila ng AI. Pero I don't think naman na time will come na ma-replace pagdating sa art because hindi perfect yung yung art ng AI. Pansin niyo, yung fingers, sobra-sobra. And Parang- sometimes, sorry. Para siyang nagmamorph sa background, ganun. And pag you have an eye for it, you can actually tell kung alin yung AI generated. Oo. And ako naman, hindi naman sa hate ko yung AI kasi may mga tao naman na hindi talaga sila mga artists, like they don't have the skill to draw something. Tapos pag gusto lang i-cartoonize siguro yung sarili nila, they can use it like for fun lang naman. It becomes hindi naman dangerous. It becomes parang yung negative para sa akin kapag papakommission ka sa akin. Sige, gagawin ko yan. Tapos prinompt mo naman lang sa AI. Tapos binenta mo. Di ba? Parang that's Oo, off. parang Yun lang. taking advantage lang na personally para sa akin, yung sa side ninyo po, syempre, yung guest nyo is an artist. So, that's why I offered na lang na ako gagawin ng Okay lang ba i-mention? Grabe, na-expose kami. Okay lang. Kasi it's a bit ironic po kasi pag ayun. Oo nga naman. Kasi as you can see dun sa page namin, when di pa naman pala na-post, pero we tend to make silhouettes
out of to make it mysterious. Mm. Tapos I asked Iris for a photo of her. Tapos yun lang, prenamp ko lang na make turn this person, make it into a silhouette. Tapos make the background just white. Mm. Yun din pag hindi ka magaling mag-prompt, pangit din yung lalabas minsan. Yun yung skill din na kailangan Pag magaling ka mag-prompt, magaling din, okay din yung lalabasan. Pag medyo mahina ka mag-prompt, the results will also be shit. Mm. Actually, I use AI din, pero not for actually generating art. More like an assistant para sa akin. Especially when I'm planning art projects or kung paano mo ma-execute yung plano mo, and whenever I'm feeling stuck, parang ganun. So, AI using it as a tool is helpful, pero yung generating like to replace us artists, that's where I draw the line. Kasi. Yun yung off sa'yo. Ako, ginagamit ko for therapy. Ah, yes! May unpaid therapist ko din pala si ChatGPT. Kumbaga, ang mga artist kaya na talaga nag-paint man, it takes time and efforts. Tapos kung ma-AI ka lang, Yung sa siguro, concept din siguro mga Unfair. 5 minutes tapos na. Kapag ikaw mismo si naggigibo, it takes 2 hours, 3 hours. Pero how many days ba? Kalimot ka na Oo. Ilang days ata. Okay, nagagamit lang din ako ng AI kapag kaipuhan ko lang ng concept. Kasi ako nagigibo din ako mga logos kapag dahil ko aram kung anong klaseng logo ang gigibuhan ko, inspiration lang. Tapos ako mismo magibo. Kasi man ako graphic design, ay design jerseys, logos. Minsan nagigibo din akong pagmat ng mga pero ang AI, gagamit ko lang siya as base sa magiging magiging design ko, pero di ko nag-generate ng mismo dyan. Garo framework mo. Oo. Parang Garo siya na nagiging base kung kung garo siya sa iyan ako masunod, na lang ko. Tapos kung may i-twitch man ako ng iba, ako na bahala naman kasi it's my art man it's my design. Oo, same with Kuya, ginagawa ko din yun. Kung, yun nga, plan out the art projects. Kasi nagde-design din ako. Ako din nagde-design ng t-shirts namin sa organization ng sanitary engineer sa PSU. Hindi. Sa org lang namin. Ay, ka Kuya? Nag-entry doon? Saan? Sa, iba man pala yun. Akala, UNC pala. Kumbaga, nag-ibo, dahil mas dahil ko binabash ang disclaimer, dahil ko po binabash ang pero ang jersey mi kaya, itong, akala mo mga riders na mga biyahe sa Hararayo, guro, nagkakabot kami, naka-rolong sleeve pa kami, akala, kulang na lang helmet. Hanep yan. Debbie na bash, pero proceeds to bash. This is not AI. I feel the frustration, Kuya. Hindi siya AI, pero what's your take on Canva? Canva? Bakit? Anong meron sa Canva? Sa Canva ako nagde-design Hindi, kasi diba, parang may mga template na sila. I don't use templates. Sa Canva? Oo. You start from scratch? Oo. Talaga ba? Oo. That's impressive. Kasi nagbe-base lang ako sa mga inspirations na nakukuha ko sa Pinterest. Hindi ako nagagamit ng templates Pinterest kasi din pala siya. most of them hindi ko naman bet yung mga templates. Oo. Most of our art din nga is from Canva. I think it's a very good Convenient. very Canva. convenient and very easy to use yung nila yung user interface. Same. Tapos madali lang siya i-utilize yung mga feedback. Digital art mo, anong ginagamit mo? Ibis Paint. Sa phone ko lang, Sa gamit phone. yung drawing tablet. Okay. Oo. Tama? Ibis Paint yung tawag ko. Ibis. Baka Ibis Paint talaga. Ibis. Ibis Paint kasi tawag ko Ibis. Sige. Nice name. Sige Kuya, we understand. Ibis. Understand. Alright. Okay. I rest my case. So,
template ba sa Canva? Hindi naman ata siya AI generated. Hindi More on naman. gawa ng ibang Mostly, tao. as far as I know, mga gawa din siya ng other people din. Artist din. Tapos yung iba paid din eh. Although it's very easy nga since you can always add your own images tapos which I tend to do din. It's easier compared if you're starting from scratch sa Photoshop. Hindi ko siya masyado nagagamit kasi most of the time hindi siya nag-aakma sa gusto kong output. Like especially pag halimbawa yung content mo medyo mas mahaba tas hindi siya kasya dun sa original na template. Parang madami ka pang i-adjust. So I just tend to create my own. Pero syempre, inspired din sa ibang artists na I see on Pinterest. It's a perfect follow-up naman for this next question. How about yung creative process mo? What does your creative process look like from idea to finished piece? May ka ba? My process. How do you come up with it? As I've mentioned, always ako nag-start sa Yun, scrolling sa Pinterest. I can get lost for hours scrolling sa Pinterest looking for kasi yung Pinterest Inspiration, na Like, for example, mga color combinations, ganon. Or, hindi lang sa Pinterest, basta may madaanan lang ako sa any platforms like TikTok, Instagram, Facebook. Feeling ko, kumbaga, kapag naghihiling ka sa Pinterest, nahihiling mo na na-imagine mo na sa isip mo kung ano si output. Oo. 'Di ba? Garo lang sa music. Pag may inspiration ka, na-imagine mo na si lyrics, si tono, si music. Garo arts. Pag na-imagine mo na, halimbawa, may nahiling ka lang digdi, tapos sabi mo, ay, magayunan to ha. Tapos garo, sa isip mo, na-imagine mo na si arts. Baga. Usually, Parang nabivisualize. visualize mo na siya. Oo. Tapos, pag ginibo mo na, Yung step by step din kung paano mo siya i-execute. parang I think that would be inspiring na since going back to AI, mura garo kung ka convert this photo into the art style of Iris. Yeah. Wag, no. No. Ayaw mo? No. Hindi kasi diba, Kasi tinitrain mo lang yung AI na mas lalo tuloy na. Ano kasi yun, di ba? Like, di ba recently, ang daming nagsilabas na Ghibli na art. So, pwede siya, especially if yung art style mo is sikat na. Di ba? Sobrang distinct ng style mo, sikat kang artist. People can generate it in ChatGPT actually, make this in the art style of, di ba, Dragon Ball. Minsan ginawa natin. Anime, yung sa manga style. Kapag kasikat yung style mo, it's possible na pwedeng kopyahin talaga ng ChatGPT. Yung mga ginagawang pang Pixar, yung style, or Disney, madali lang eh. So, pag nagsikat ka, pag sikat-sikat na ang style mo, most probably, people can generate it in ChatGPT. Still kasi, very insulting yun sa part namin. Kasi, yung work mo, parang, based na yun yung, parang focus na yun ng life mo, yung artwork mo. Like, your whole life. Yung Ghibli baga, like, Matagal na siyang art style. So, you make money from it. Tas, parang ganun lang, ma-replace siya ng AI art. Tapos, parang nawawala na yung value ng art mo or art style mo kasi pwede na siyang i-generate lang like anywhere. Parang Pero, anyone can do it. Anyone Depend- has access to it. except na lang if yung i-study mo yung art style mismo. Like art style. Parang Kasi study, oo. I really want to see myself being a fan of this specific anime. Minsan nagiging Dragon Balls. You really tend to kaya itsura ko kung I was a Dragon Ball character. Siguro kasi nagdo-draw din ako minsan I draw myself na hindi ko kayang i-draw yung self ko. Kaya ginagawa ko
I use the prompt sa ChatGPT to turn me into an anime character in that specific style. Pero actually, pwede mo man siyang ikaw mismo ma-draw. Kasi, may ano ka na, basically may arrogant ka na. Oo, di ba? Halimbawa, No. No. Kasi, pag gagayahin mo lang naman yung kasi pag gagayahin mo lang naman yung generated art, like what's the point? It's not even yours talaga. That's mine na. No, It came it's from my not. hands. Basically, it's mine because I prompted it in the first place. pero mas magay talaga si, own concept mo. Guro naghanap ka na talaga ng sa ChatGPT. Halimbawa, mag-prompt ka, tapos tatawan ka nito ng description, tapos ika mismo ang ma-visualize, ika din ma-drawing. Bako itong maaro ka Iba sa pa rin yung feeling ng accomplishment pag ikaw talaga mismo kahit you can just use AI to help you plan kung paano mo siya execute rather than actually generating the actual art. Feeling ko kasi ibang perspective din. Pag artist ka kasi talagang off siya para sa atin, di ba? Like, tayong mga nasa eksena ng art. Di ba? Parang off siya kasi kabuhayan ko yan eh. Scene. Yes. Di ba? Sir Scene. Ivan kasi graphic designer din Blood, siya sa sweat, and multimedia. tears, tapos ganun. Pero on the perspective of people who doesn't know shit about drawing talaga or arts, that can be parang beneficial din on their part, especially if they want to see themselves or their pictures Ghiblified. They don't have to pay another person to make a drawing of them na naka-Ghibli. So para sa akin, yun yung magkaibang perspective. Pagka artist ka talaga, it's a no-no. And I believe that because nag-digital art din ako eh. So I firmly believe na talagang hindi tayo maging totally reliant sa ChatGPT, sa AI. But for other people, for people who are not really familiar or who are not skilled when it comes to art, parang sa akin, okay, sige, go ahead. Ang parang, I will draw the line kapag ginawa nilang kabuhayan yun na pinaprompt lang nila. Yun lang naman yung 2 cents ko about that. It depends kasi kilala niyo si PewDiePie. Knowing PewDiePie, wala naman talaga siyang idea anything about art, but then he decided, hindi ko siya fina-follow, pero I think PewDiePie has may napanood ako back then na he actually started siya. Oo, may series siya na he's been drawing every day. Which is very admirable. Siguro when it comes to AI, pwede mo kasi siyang maging how do I make up someone's face? I want this specific style. Siguro you can pattern yourself dyan. Like I don't really gumagamit ka. Sige na, kuya. Pero in music, kung ako lang gusto ko make this song of mine in the style of Anesthesia. Diba? Pati sa sa mga music artists. Oo. They've been meron na ngayon Iris, I recently learned na you can make your own samples. Na mag-ano ka lang ng beat na tapos make this in the style of this specific artist pero without copying them kasi patterned lang, and that's free use na kasi wala na siyang copyright since it's basically original kasi generated lang. What do you think about that? I don't. Pero, I think same mo lang din yung feeling kasi Parehas man lang tayong artist eh. Artist ka net? Basic duman sa music mismo, ang mahirap din may nag-generate sinda ng mismong music, tapos ang si boses mismo kang artist. Halimbawa, di ba Michael Jackson, tapos biglang may mga parody may mga parody na halimbawa may The Weeknd. halimbawa Song ni Weeknd. nakaka-connect
song, Argayan. Oo, tapos song ni Weekend niya pero Ang boses, si Michael Jackson, di ba? May araw na kayan eh. Oo. Mm. pero nasad ako niyan eh kasi relating to Linkin Park which Sir is wearing. May bago na kasi silang vocalist, yung Linkin Park being Emily Armstrong na yung mga bago nilang song is yun na talagang vocals. Pero nakakatuwa din na marinig siya in Chester's voice which is the deceased vocalist ng Linkin Park. I don't know, depende siguro sa context na lang yung usage of AI. Mm. Itong sa mga kanta, sa mga songs na gina-generate yung, like say, for example, kay Chester, feeling ko for fun lang din naman. Parang yung mga original fans ng Linkin Park, parang, may satisfaction. I want To satisfy ba? Satisfy. fans. Parang, gusto ko lang malaman kung anong tunog nito if si Chester pa kumakanta, di ba? Mm. Something like that. Pero sa paggamit ng AI, ewan ko, siguro people will beg to disagree din minsan sa pinagsasabi natin ngayon. Kasi like what I've said earlier, iba-ibang perspective. Pag artist ka talaga totally off, okay, no, I'm not gonna use it anymore. Or I'm not going to use it. Pero pagka kapag yung mga regular na tao na hindi talaga masyadong skilled, because not everyone is like yung may dedication to learn, like what you mentioned kay PewDiePie, di ba? Oo. Nag-aral talaga siya. Like, I'm just a regular person. I don't have all the time in the world to study how to draw. So ma-rely ako sa AI. Yun lang. But I'm not pagdating talaga sa art scene I'm not tolerating it din. Pero pag mga pubmat sa muya, minsan kay puning madali. sorry. Hire me, Kuy. Yung sa pala, yung sa art process. Sige. So, sorry, another minor inconvenience right here. Signature na po namin yan. It's always with the audio. Very sorry. Yeah. Sa art process ko, for painting muna first, I always start with a small sketch sa bond paper or any scratch paper para ma-visualize ko sa yung Execution. Ma-visualize ko kasi kesa magdiretso ka agad sa bigger canvas, mahirap yun. So, that way, I can use grid lines, tas yung composition. Like, for example, recently yung sa mural ko sa Salog, nag-start muna ako nun sa small sketch and then nag-plan ako kung anong composition gagamitin ko. So, I used golden ratio, yung parang pa-shell. And since yung theme niya, bulos as in sulog ng salog. So, from the word bulos, maiisip mo agad yung flow ng water, salog, in short. So, ayun, parang inimagine ko from left to right, nagpa-flow yung water. You can see naman dun sa si Kuya Tia Pata. Hindi niya pa ata na. Oo. Tapos, yung sa center point, yung sa pinaka-center ng spiral sa is the farmer. Parang ganun. So, after that, ayun. You can see it here. Yes. Labas siya dito. See here. Here. Itong video. Here. Ako naging judge. Pinahirap. Lalabas dito yung art ni Iris from recent, which is posted on Facebook. Yes. Ay, pwede po, pa-help po pala mag-like. Mag-like ng sa mismong pic. because Never ko i-accept na matatalo ako na nagbayad ng auto likes. Never ever. Very competitive si Iris. Oh, Another thing. no. I think that's AI. Oh, Kailangan talaga natin. Now, talaga kasi nagpa-record ako. may Nag-host pa ako ng giveaway just for pero beneficial din naman siya sa akin yung giveaway sa part ko. pero Kasi sayang nagpa-practice kasi talaga ako. kailan ba yung end nung voting for that? Sa June 11 pa ata. 11 yung awarding. I think 10. June 10. Hala, tapos Malapit some pa say June hindi 5. na maabot yung release sa video. Pero Ay, oo, let's oo. try to promote it siguro.
Ay, na-share niyo na pa ata. Oo, na-share naman na sa page Oo. namin. So, ayun. Again, balik tayo sa process. After the sketch and all, sa mismong canvas na, I always start with the background before the subject. Kasi, background affects the subject in terms of lighting, ambient light. Like, for instance, you're painting a portrait naapektuhan ng naapektuhan ng background yung skin tone mo, right? So ayun. So as for sa Itong clay sample naman, natin for yes. Ay mamaya ko na i-discuss yung process ko. ayan. So, for example ni Iris, ito yung work niya. The Yes. background came first, di ba? First and all. Then, saka na yung subject. Yes. Ito nga it's very good sa it matches the subjects. Really well. Ayan po example ng work niya. Mukhang kayo ni Mira. Mira who? Shout out to Mira. Sabi ni Sir Marl, it looks like you. Bibilhin mo na kuya. Bibilhin mo. Sige, Yung sige. Sige, looking forward talaga. Sana may pambili. Meron yan, sir. Maglo-loan tayo. Then after ba Iris, what comes next? Yung subject na. Oo, usually pag 'di ba nagpipaint ako ng background first. Depende if ma-leave ako ng blank space here, or if not, if na-color ko na talaga siya the whole, maggawa ko ng silhouette using white color. Kasi pag diniretso mo siya dyan, iba yung kulay na kalalabasan. Kasi I see. magiging underpainting yung background mo. Parang, isipin mo na lang transparent paint, tapos iba yung color na nasa likod niya. It wouldn't blend well. Yes. Tapos parang magiging muddy look for me, yung colors. So perfect pala to for Kuya Don. Kasi he wants to learn. Si Kuya Don, speaking, nandito siya kanina yung is a digital artist. Anong gamit mong sabon? Siya, anong gamit mong sabon? Yan ang name niya. And he's been wanting to learn how to paint. Kasi sa digital lang siya, as far as I know. Tama ba, Sir Marl? Digital. He is focused on digital art. Pero ang gaganda ng mga art niya. Pero gusto niya mag-learn, mag-paint talaga. Kasi yung kaibigan namin si Don, talagang sobrang galing niya na sa digital art. Tapos talagang recently lagi niyang sinasabi sa amin na gusto niya mag-learn mag-paint talaga. Kasi parang hindi niya pa ata na-try ever, ewan ko. Lagi siya naghahanap ng mga artist na gusto magturo sa kanya. Pero magaling din 'yun. Tawag dito, what's your thoughts on digital art versus yung traditional? I do digital art din eh. Kaya may discrimination. Kaya okay sa mo both. Alin? Kasi di ba usually di ba Sir Ivan, familiar ka sa Guhit Pinas? Yung Guhit Pinas na Facebook page. Kasi usually doon, pag nagpo-post ka ng digital art, may mga bashers. Ay, digital art. Kasi parang madali daw pag digital, di ba? Bakit? Oo. Oo. Hindi naman kasi sila marunong. Oo. Tapos minsan, pag sabi nga, may joke nga kapag Dati nababash yung sa Guhit Pinas, pero umalis I na ako think ng Guhit Pinas kasi yun nga. ignore na lang ata. Saka, Pero pag portrait daw nila sa Soberano, tuwang-tuwa. Yeah, pero pag yung mga digital art. parang Sorry. mga tililing. Pero yun naman lang. I just wanted to know your thoughts on Pero since parehas mo naman ginagawa, so I think Oo. okay naman sa'yo parehas. Kasi digital art, depende din talaga sa'yo kung paano mo siya i-approach. Kasi kahit naman yung hindi marunong tas yung marunong, iba naman yung output niyan, kalalabasan. Different medium, di ba? Oo. Kailangan pa rin ng skill. Oo. Kahit naman may on the button yan, sa skill pa rin talaga. Kung sa music, yung actual traditional art, unplugged.
ano, Naka-acoustic. acoustic. Tas, sabihin ko pa ba yung ano, process ko sa clay? Oo, sure. Sa process ko po sa clay, I start with a stencil, sketching a stencil muna. For 2D designs like my clay pins, clay magnets. So, after that, ikakat ko yung stencil na yon, and then I proceed with sculpting, and then I smooth the edges using water. Kasi I use air dry clay. And, ayun, I dry it for 24 to 48 hours, and then I proceed. Matagal din Oo. pala. Pero very satisfying siya for Ano me. ka ba, Iris? Ang iba kasi nag-utilize ng ano, 'di ba? UV lights. Yes. I think para Mm. speeden up yung Mas ma-cure pagdadry. yung UV. Yung UV light, UV lamp, for UV resin siya, not for the actual clay. I see. Air dry clay, air dry. So, after after niya ma-dry, I proceed with painting, and then ko-coat ko siya with resin, and then yun, i-cure ko siya with UV lamp para ma-cure agad yung resin na yun. Para resistant siya sa water. Parang ganun. And sa sana din. Kasi minsan, nag-iiba yung color pag na expose siya sa sun for long. So ito po ang samples ng works ni Iris. Lalabas dito. This is mga clay pins ni Iris. We'll get to see kasi from this is a platform of pero ang cute siguro niyan kasi you can play with nilalagay namin siya sa with the mga shapes. lanyard ng ID. Oh. Sa bags din. Yung clay pins, mabenta yan dun sa mga pet owners, nagpapagawa ng mukha ng pusa Oo. nila, ng aso, di ba? May na-receive na akong ganun na commissions nung first semester pa lang. Nice, ayos yan ah. Small business Pag-alon actually. Pag-alon, very good. Clay pins pala ng apod. Nakain na ako kaya. Clay pins. Pag-alon, Pero still, Kasi you do that also, sir, no? Pins. sa pins hindi, yung ex kong gumagawa ng button pins dahil. Button pins, pero yung 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 ginagawa. may press. Plano ko din yun eh. Okay para to, mas okay to. madali. Oo. Pero ako ayaw kong aram sa sa button pin, sa pag-ibon ng pins. Although fan ako kung paano gibuhon kasi aram ko intricate na mara yan, di ba? Di man yan masyadong madali gibuhon. Kasi pag button pins, print Very lang, time-consuming press eh. tapos. Time consuming, kaya mas mahal man talaga. Which is very understandable naman. Mahal ba yun? I think mahal naman yung price ko. Like 50 pesos per pin. I think Mayo that's, na tayo that's very nakakalculate. affordable pa. Mahalan mo kasi Talaga siguro ako nagpapabakal. Pwede pa. Pero pag hindi, parang hindi. Mahirap na. Wala nang Ano mo din ang market mo eh. saka man na mahalan pag pagkatapos namin magpagawa. Sige. Magpagawa yan. May discount ba? May gawa na Oo. Sige. Joke lang 49 yun. pesos na lang. This Sige, is kuya. this is us supporting our local artists, which is our aim naman talaga for the podcast. So pushing through about your arts, what inspires your visuals? Are you aiming to pattern yourself with specific artist? Kunwari my sister, she does arts as well. Gigenshin din. Yung mga yung uwu. So, Si Kuya TF daw. being a gamer kasi, Hmm. I think you will get along with my sister. Being are you patterning yourself with a specific artist ba when planning out your visuals? Kasi yung sister ko, she likes Bob Ross a lot. When you see her paintings na nasa room ko, mga Bob Ross din yung yung style. Halata tayo dun sa mga trees. Alam mo Oo. ba style yung pagkakagawa. So are you doing that as well when thinking of
starting your art? Yes. Pagdating sa paintings, like this painting, I've been leaning into like Renaissance style na painting kasi I've been inspired by old artists, basta master artist din siya, John Singer Sargent. Something about his brushwork and technique sa painting, parang may na-evoke sa akin na hindi ko alam paano Parang, this is me. something so powerful sa Ganun ba? kanyang brushwork. And also, Jimena Reno sa YouTube. Nakita ko siya sa YouTube. I just like her style. So, ayun. I plan to study artworks from the old masters. Parang ganun, gagayahin mo yung artworks nila and study kung paano nila yun in-execute. Tas, ayun. For digital art, it's a different story. Kasi, obvious naman, sa digital art ko, my God, nag-stutter na ako. It's Digital okay. art ko, I tend to lean more on playful and fun vibes, vibrant colors. I Okay. always use pinks and blues and yellows. And I was inspired by Ali Ganuza on Instagram. I really like her works. You should check her out. Ali Ganuza. Ali Ganuza ata or Ali? No. Spanish ata siya. Kasi, super ganda ng style niya. Imbes na like, yung real life colors can be boring din kasi she usually starts with pink undertones. That way, mas nagiging vibrant yung output niya, yung results ng painting niya. Kaya ayun, for crochet, kasi I do crochet din, I just follow any YouTube tutorials. Another I find. Kakrochet pa si Iris. Grabe, that's very, admirable. One time, Sobrang daming, na styles, and each has, different personality din yung works mo. This, being sparked from Renaissance style paintings, and sa digital arts niya, baka identity crisis na yun. okay lang yan. Iba-iba talaga kung anong na-interest. Eventually, it will become, something of a mishmash of everything. That's Mix and you. May iba-ibang personality talaga. Sipan mo si kung buhay pa si Leonardo da Vinci. Makakaigwa siya ng YouTube tutorial kung paano niya ginawa si Mona Lisa baga kung paano niya dinro si Mona Lisa. So this is the arang nga kanina di ba? Di ibig sabihin kayan takulon ng kumbaga bako na si Bob Ross ang magiging ninda. Saka when it comes to Leonardo da Vinci, nakakatuwa kasi I think he was exiled sa sarili niyang bansa. I think he's Italian eh. And he's been as far as I know not very factual ito. Pero sabi daw in exile si Leonardo because of sodomy. Sige. It's parang something activity ng mga gay people. I think he's gay. As far as I know si Da Vinci, and sa Italy they don't tend to tolerate it especially that time. Homosexuality is not Happy Pride Month pala sa lahat ng mga naka-tote bag. Si Leonardo, okay na yung favorite work ko sa Inception. Grabe. Tapos Hindi ko yun Titanic. Si Leonardo yun, di ba? Leonardo DiCaprio ba? Sorry. Mali. Sorry. Pero, going back, can you say na nahanap mo na yung sarili mong style when it comes to your artworks? Not sure, pero sa digital art, I think masasabi ko na oo kasi na-enjoy ko talaga yung every process. Like, I want the process to be fun and playful. Like,
Sarili I- mong style yun. experiment with different lights, yung ambient lights. Tas, hindi ako masyado na gumagamit ng parang monochromatic approach kasi parang boring siya for me. Not insulting, Sakit ba other magsalita? Monochromatic kasi. other art Joke lang. style. Pero personally, Sige. tapos, ayun, kumbaga, for example, di ba, ang yung mga shadows, Mhm. pag beginner ka pa lang, Sige lang. Parang, No offense taken. for example, pag shadow, pag shadow, Yeah. ang gagamitin yung color, yung darker Mhm. color ng Mhm. skin mo. Pero para sa akin, I use darker color pa din, pero different color. Mm. Like purples or blues. Pero madali lang naman siya kasi may mga natutunan din ako from my favorite artists like Likelihood Art Mhm. sa YouTube. Yun, doon lang naman din ako nakakakuha ng techniques. Okay, Sa kung yung mga YouTube. monochromatic artist, makinig kayo. Ay, Pangit hindi na mga naman gawa ng mga monochromatic ganon. artists. Joke lang. Ay, hindi yan. Hindi yung monochromatic. I mean, choice of colors. Choice of colors yun. I mean, yun yung maganda pag personal art because you're free to do Mm. anything you want. Mm. Pero pag commission kasi, hindi ka naman pwede mag-decide, di ba? Like, sige, pwede magpagawa ng Oo. portrait. Unless tapos style sinabi mo. nung client people na, Ah, ikaw na bahala. Based sa art style mo. Mm. I mean, sa digital arts, nasa terms of and conditions naman yun na ma-base lang talaga ako sa art style ko. Kino-communicate mo Oo. naman. Pero may na-receive na ako ng commissions na gagawa ko ng character post sheet which is very out of my art style. Pero line art lang din yung pinapagawa niya. Tas basically 5 poses siya, 360 na ikot. Tapos yung bibigay na lang siya ng picture ng character na gusto niyang ipagawa sa akin. Yung character parang demon yun na siyempre may sungay. So My very kind of out art. yun sa very out yun sa style ko. Pero in-accept ko pa din kasi kaya ko naman talaga. And rush siya, so may rush fee. And bet ko din yung client kasi wala siyang reklamo sa prices ko. Walang revisions. Meron. Minimal lang. Minimal lang naman. Tas, yun. Isa pa yun sa beauty ng di ba, ng digital arts because you can Mm. always go back to it Pwede mo sa siyang mga drafts, you can make ma-adjust. another. Yung isa naka-smile, yung isa galit. Mm. And Tapos, nag-commission ulit siya sa akin ng expression sheet naman. grabe. Expression ng character, iba-ibang expression. Pero, kung pinano ko siya, nagkuha lang ako ng inspiration sa Pinterest na pinapili ko siya kung anong expressions ang gusto niya. Tapos, yun na, doon ako nag-base. Kind of like do you also do yung mga I've seen this from Don yung parang may mga storyboard na Comics. oo, na comic style. Do you also do that? No. It's another it's Pero, another I plan to, dati, nagpa-plan ako magawa ng animatics. Pero, Can you educate us about animatics? animatics, Oo. yung parang mga music video sa YouTube. Pero, Okay, see. hindi siya, animation, pero, kumbaga mga ilang frames lang. Oo. Repetitive ang frames yun. Oh, does it Depende. loop yung frames ba na yun? Limited frames? Oo. Kung gusto mo, pwede ka makiulay ki doon. Iba itong mga Oo. Yan ang niya eh. He's been wanting to do that. Rapid footsteps na ki doon, tapos then nagigess bigyan. Yung Nako. sad to say, hindi siya nag-guess sa minor inconvenience. Out of fear siguro. Iyain kasi Hindi naman. He's just very shy. Hindi niya daw kaya. Kaya balak namin sana we have a few drinks before inviting him. Nakaready lang
Yung mic. So, sa ano mo, let's follow through with the next question naman. Do you ever struggle with creative block? If so, how do you push through it naman? Kasi may times talaga na you get so drained na how do I finish this? Naubusan na ako ng ideas. Burnout? Mm. Or block lang? Oo, na wala na. Ano? Kumbaga na mental block ka. How do you deal with that? Yes. Honestly, hindi ko pinupush yung sarili ko. I don't force myself to push through it. Even ba kasi when you're getting paid for that, paano yun? You're getting paid for that tapos na mental block ka. Sorry, nagaano kasi yung blender sa likod. I don't know if the mic picks it up. Sabagay, dynamic pala kasi. Here we go! Shout out Mabi. How do you push through that creative blocks? Especially if commission ka, you're paid to do this, may dapat na time frame na dapat matapos mo to. Whenever I feel like my creative block, I take it as a sign na to slow down. In the first place, pag alam kong hindi ko talaga kaya, hindi ko siya talaga ina-accept. Especially, like I mentioned earlier, especially when school gets overwhelming. Hindi ko talaga siya ina-accept in the first place. So, again, I don't force myself to push through it. I just let myself rest instead of trying to juggle everything all at once. Tas, ayun. Siguro kaya pag na may mental block ka na, tapos push through mo pa, gusto mo na magsabog na, Feel ko pag tigpirit mo talaga siya, mas lalo kang mabuburn Oo, out. mas lalo kang kung ano na isipon mo, kung ano nang gigibuhon mo na yan na dyan si Art, pero pag na block ka talaga, na mental block ka talaga, like, aram mo kung paano siya tatapusin, pero dahil mo kaya kasi nga baka nang burnout na talaga, like Ako ko talagang piriton sa diri ko sa mga araw-kan kasi maaapektuhan yung output. Like in any other art form, be it music or visual arts, kapag feeling ko when you find yourself like stuck on the process, I think the best thing to do is bayaan mo muna. Diba? Because if you force it, usually shit talaga ang luwas yan kasi pilit na pilit. Pero what I find admirable about people who are accepting commissions, because you're paid to do that, so dapat may output ka. So di ka pwede magsabi na, sir, mayo ko sa mood mag-drawing mo niyan eh. You can't say that to your client because they're paying you and that's your job. So medyo masakit siya kasi kaya po talaga tong garo in the zone ka puro permi to draw. Pero yan ang danger kayan because we have a friend here na yan ang line of work niya. And even though he likes drawing stuff, talagang gusto niya ang ginigibon niyan. It came to a point na na-burnout na siya, nahabo niya ng gibon ang trabaho. Although matibay na siya mag-drawing, di ba? Nag-reach talaga sa point na yan eh. Kaya feeling ko dapat separate talaga itong passion mo sa actual work mo. Diba? Like you, diba? Gusto mong maging engineer. But at the same time... Nangyari niya sa akin sa first sem. Ano? Nangyari siya sa akin sa first sem. Nung sinabay-sabay ko talaga lahat. Ang ironic, sinabi ko pa lang na hindi ko pinipilit. Pero, no choice kasi inopen ko na yung, yung, like, first batch of orders sa clay paint. Sinabay-sabay ko siya. And, said na time-consuming yung process ng clay. Tapos, imagine may quizzes pa ako noon. Like, syempre, bayad na yun. Like, you guys said, no choice ako, so I had to finish it. Not much of a choice kasi Actually, you nag-wait need pa to push through. Nag-wait pa sila ng ilang weeks para matapos ko. Pero, swerte naman ako kasi understood naman nila yung part ko. They know naman na student ka, diba? Oo. Medyo natagalan lang yung pag-deliver ko ng orders. And that said,
nag-wait na lang talaga ako ng time na I feel like right time to create again. Kumbaga sa commissions, have you ever experienced sa mga customer mo na like, alam mo itong, ano baga, garo itong gusto ninda na matapos agad na garo manasin ng pakiaram if may other works ka pa. Like, kung gusto ninda mataas yung aldaw na ni, ilang ning aldaw na ni. May na-experience ka na ba kaya? Kasi kumbaga igday sa common, sa Muya, as a service crew, may mga orders dyan na alam ninda na dual lang kami dyan pero Oo. ano sinda kung ay follow up po ng order tapos sasabihin mo sinda na sorry po kasi nakapila yan tapos biglang aban-aban naman ma-follow up po ng order Pero in their defense naman kasi may times din kasi na I think nangyayari din yan because some are students and working na boss ay need na namin makakain kasi may pasok pa kami. So maybe may ganun din na circumstance. Pero how do you deal with with mga they are rushing you and sa bagay they are paying you naman for it. Kasi sabi mo earlier may additional fee for a rush job. Hindi ko nalugod ang sabihin ko. It's either tigihin ko lang talaga siya sa situation ko if kaya ko ba talaga or hindi. If not, I do refund. If yes, syempre magpupul ako ng all-nighter or minsan nga nagka-cram talaga ako kasi masabi akong hala gigibuhon ko yung niya na matanga pero nagtuturog lang ako. Like pero may ko na ang turog ko unlike dati napipilit ko talaga sarili ko mag all-nighter. Pero ayun, may same scenario din ako na experience yung kay Kuya kasi nagpa-part-time job ako sa food truck sa Alon. Oo, tas Shout out to Alon. Syempre, hi Kuya Mets kung dadala. Syempre, dalawa lang kami doon. Tas maraming orders. Holy Week ata yun eh. Tas ayun, medyo matagal-tagal yung order ng customer. Tas nakailang balik na siya. Tas sabi niya kung okay na daw. Sabi namin nasa pangatlong queue pa. Parang ganun. Tapos sabi niya, iti-take out na lang daw. Tapos, syempre, may fee pa kami for take-outs kasi yung box namin, parang eco-friendly chuchu. May additional. May din kami, may ganyan din. Oo, tapos Actually. parang may sinabi yung, yung customers na, ang tagal-tagal na nga, tapos, i-charge niyo pa kami, parang ganun. Tapos, nasa isip ko, edi sana nag-Angel's Burger ka na lang. Iba naman. Ang iba kaya garo kumbaga sa Muya kaya nag-charge lang kami if na-order na ninda digdi mismo tapos garo iti-take out na lang ninda sa pag halimbawa dahil may pa man siya nagigibo pag dahil may pa siya nagigibo garo patas sabi ninda na ma-take out garo dahil may man sila tig-charge talaga kumbaga okay po, sige po, i-take out mo na lang. Tapos i-take out mo na siya. Pero kung halimbawa nag-order na digdi, tapos igdi na ininom, tapos mapa-take out, duman lang kami nag-charge. Shout out to Kumun. So, ayun. For commissions and competitions, pag alam ko lang talagang kaya ko, tinitake ko siya and I still somehow make it work. Kaya, ayun, swerte ko naman na hindi naman ako nag-struggle for coming up with concepts pag may mga gano'n na situations, pag rush na talaga. Sa sunod naman, na for the next question, how do you stay grounded and motivated when you're balancing school deadlines with your commissions, art exhibits, events? Kasi di ba may mga events kayo like that, yung sa Salog and personal projects mo. How do you keep yourself motivated during those kasi sabay-sabay eh. Honestly,
I don't know kung paano ko siya na-handle that time. Pero, I think, it's because I have this mantra, especially nung first sem, I'm a very competitive person. Tas, Oh. parang, Okay lang yan. yung mantra ko na I want to push through my limits. I want to know my potential. Like, super focus ako yung best self ko, parang ganun. Which led din sa super burnout ko this second sem. Kaya super rare ako magawa ng artwork this 2025 first months. Kaya, ayun. Pero hindi ko siya isa-sugarcoat. I don't stay motivated all the time. Like I said, I had my downs too. There are times na I had to reject invitations ng photographers or commissions. Ayun. And that's real life. Pero again, that being said sa sa very busy schedule mo, we are very thankful na you took the time to be a guest sa podcast namin. Kasi it's very rare na hindi singers yung guest namin. Usually, It's music. it's usually music related. Mm. Kaya nakakatuwa din. It's nice to Maybe. get perspective from a visual artist. Mm. Mm. So, this is the the last question. As an artist and a person in general, we all have our minor inconveniences sa buhay. This has been a new segment din namin with the recent guests. What's the common minor inconvenience na encounter mo on your daily life? Lately. Oh, it can be lately, it can be something na nag-stick talaga sa iyo from the past. What lesson have you learned from it, and would you like to give advice sa viewers natin? The only thing I can think of na minor inconvenience kasi super naiirita talaga ako is my old motorbike ba tawag? Basta motor. Yung motor mo? Kasi it's so outdated to the point na palaging may aayusin. Aayusin ko to, tas meron na naman aayusin. Like, meron na point na kung Ouch! meron Oo. Tapos, Si Kenneth, ganyan din. swerte na lang kasi Relatable experience. swerte na lang kasi pwedeng madisgrasya ako, ganon. Actually, nadisgrasya na ako sa Backlog Senior. Ayan o. Okay lang yan. Parang, at this point, parang finiflex ko na siya eh. Kasi may, fracture ako dito. Yan. Hindi naman naka-affect sa pag-paint mo. Oo, hindi. Actually, nung na-disgrasya ako, I still had the time na Mag-paint. mag-join sa Laganoy competition. Painting competition. Kasi, Galing. left hand ko naman kasi yung nano. Ito I yung see. gamit Not the dominant Oo. hand. Oo. Kaya yun, luckily I won third place. Tapos, 7K yun. Tapos naubos lang agad. Partida. Naubos na agad. But, Dapat Iris nag-paint ka nun, just to flex. Nasa likod yung uy, left meron hand mo. talaga Yeah! nung I nag-picture could ako, even do it with one hand. actually nag-picture ako nung nag-awarding, tas may cast pa yung ko. Ay, grabe. Oo. Nung pumunta ako sa stage, may ganun ako. Ako dyan dedication. For That money. only means na ay, grabe. Pero that's a naman, very reasonable thing to use as motivation. Earning cash. Let's be real. Let's be real. Mostly naman siguro sa Siyempre, pangluho ko yun. Napag-usapan namin yan na yung artist kasi most artists are very they tend to look down on yung mga nagsa-start pa lang or nagko-continue even without earning. Kasi para naman dun sa mga tao na yun, it's just rewarding that they're doing that. Pero not to say na bad na motivation yung I get paid for this.
ang gandang ano nun eh. Malay mo, nagbi-build lang siya ng portfolio. Oo. Like this podcast. We're basically not earning anything at the moment, pero we are very happy na napupush through namin. Lalo nang naisturbo ko to mga good friends ko, si Sir Marl. I couldn't do this without them. I was actually super Grabe. Hindi ka namin iiwan, bro. super happy and surprised nga ako merong podcast dito. Kasi matagal na ako nakakaroon ng interest sa podcast. Or kayo lang yung alam ko. Basically, ang aram mi talaga, kami lang ang pinakainot na, kumbaga, Which is actually Podcast. really good. na yung digdi sa partido. Kasi sa Naga, actually, feeling ko, good sa Naga. Pero around partido, ang aram ko, kita lang talaga ang podcast. Kita ang pinakainot na, That's Dayo actually ko really pa sa dayo ko inaano na You guys are the if best. if igwa may po aram, pero yun din ang aramin na kami ang pinakainot. So technically, we're the best. Mm. Kasi kami lang ang only. Bakit ito lang na-again social media? That's possible. I think meron kasi, I had a friend na may podcast from Naga. Yung Atomizers. Shout out to Cram. Atomizers daw sila. We've recently talked. Kasi para atom na as in na. That's the basic. Nag-a-atom sila. Nag-atom na duman sa Yun naman ang team sa podcast nila. Hopefully we'll get him as a guest. Nag-guess ko naman, pero ikaw nga atuman. Aray. Hindi okay. Ay, kuya, mag-release po ba kayo sa I mean, if may plans kayo mag-release sa Spotify. Meron Ay, kaming meron? Spotify. Kaso Meron. ito, Kaya nakatoka naman. that's handle sige, niya yan. sige. Would you like to na ma-upload natin to sa Spotify? Kayo po bahala. We can work it Kasi, out. Kasi, support naman talaga ako sa podcast nyo. Kasi, Thank you so much. for me, kayo yung una kong podcast dito eh. We're the best. Yes. Kung sa lahat ng team and sa lahat ng nag-come up ng idea sa podcast na to, congratulations sa inyo. Thank you. And Actually, I wish you all the best. kumbaga, kung sinasabi mo na actually, ang podcast na nila, inot lang sa Instagram kung naabutan mo si mga live may kato dati, sa Instagram man lang kami nag-uurulay talaga. Duman kami nag-uurulay-ulay kung abot sa insain. Tapos, late night, mga siguro around 12 or 1. Tapos, kang time na iraon si mga gamit, duman kami nagpuon. What if itry tangon yan? Kasi, yakan si mga gamit. Tapos, na-try mo itong very first episode sila, Mavi tsaka si Hana. Ito sa first episode kang podcast mo. To wrap it all up, Yung ayaw last nga. na, yung Yung sa lesson. minor inconvenience oo. What about the lesson? Lesson, of course, You it teaches having me the patience and responsibility. Although not most of the time kasi naiirita talaga ako. Like, pag nagda-drive ka, tapos yung rage mo, kano na pinagsasabi mo. Lalo na pag sumasabay na yung motor mo, tapos yung mga tililing magbaliw. Araw ka. Tapos, irresponsible na motorists and drivers. a lesson is learning to deal with minor inconveniences is to not let it ruin your whole day. Ayun. That's a very good line. Yes. Kasi, normal naman talaga sa buhay na may minor glitches. So, you either fixed it or you walk, literally. Yung may times talaga na iniwan ko lang talaga yung motor ko doon kasi ayoko na paayusin. Tapos, oo. Relate ako sa mga sinasabi mo about sa motorcycle kasi recently lang talaga pag nagdidig ako na may nakamotor ako. Tapos ma-realize ko ang motor dahil na nag-andar kasi si Rayda niya sa likod haloga si paka kanton. So oh my god, ano nang gigibuhan ko pag as in si Pink na motor talaga tong pinaka minor inconvenience man sa buhay ko. Hanip yan. Talaga, Ayun. Kasi gusto pag narotan
nabutan ka somewhere. Ma- Mabuhat. May bistado ko Mm. nag-usol. And me, from Kumun, nilakad ko yung motor ko, not wanting to leave it behind. Talagang nilakad ko siya. Sabi ko nga impromptu exercise ko. Wow. Sige. Medyo. May work pa ako the next day. Okay lang. I think yung sinabi mo, Iris, is the best na example ng bago naming catchphrase dito. We always say this na, joke lang, sinabi mo pa lang last episode, na it's not a bad life. It's just another minor inconvenience. Then harap ni Kenneth, kasi mayo na naman siya. Absent ka last Yung bio mo sa Instagram. Yun nga bakit ko yun sa Instagram na I'm everyone's favorite minor inconvenience. Kasi feeling ko, always ako nakakaabala. Pero konti lang naman. What can you say? Kay minor- Anyway, do you have anything to plug? Yung socials mo, you can yes. plug it right here. Ay, hindi ko naman kasi next Friday pa. Pero yung socials ko, you can follow me on my Appear siya dito. art account, Puffay, and then my another art account for my small business, Sun Which is? Puff Studio. Sunfire Studios will appear right here. Yes. And if you're ever interested in commissioning me, just hit my DM, Solil Iris, sa Facebook or Instagram, whichever you like. Sa Solil pala, I think it's, correct me if I'm wrong, it's related to something sa Sun. Kaya I've been using it for promoting your bid. Yes. Tama ba? Oo. Kaya, Solil, ever since, matagal na, I like the idea of Sun. Kasi first of all, ayokong gamitin yung real name ko sa social media. Especially, madami akong friends from iba't ibang sulok ng mundo. Hindi naman, pero, marami kang magiging friends na creatives sa iba-ibang place. Kaya ayun, I prefer not using my full name. Tas, nickname ko na talaga sa Facebook ko yung Sunflower. Kasi I like sunflower, of course. Kaya ayun, na-incorporate ko din siya sa name ng small business ko, Sunpuff Studio. Ang ganda ng name. Sunpuff Studios po. Follow it sa Instagram. Instagram lang ba siya? May Facebook page din, pero inactive Saka yung ako dun. yung YouTube mo. You can promote Ay, it. Plug everything you want. yung YouTube ko, di ko alam yung name ko doon. Solil Iris lang. Solil Iris. May 2 videos ako doon. May isa yung old video na hair tutorial, pero I don't think it's helpful kasi super outdated na. Tas, second video is actually for our project sa, nakalimutan ko yung subject, pero for project talaga yun na i-showcase namin yung event, Charter Week sa Partido State University. So, I really enjoy the process sa pag-film and editing, and yeah, I just like yapping. Oh, yeah. This is a platform for yapping. Yes. You can do it anytime you want to be a guest. Kaya okay. Anything you would like to add pa ba sa natin, program natin? Message mo sa mga artist. Message mo for the artist. If nagpaplano kayong mag-start, just start right away. Whatever materials you have right now, just start right away kasi dyan din naman ako nag-start. Oo. Kasi nung bata ako, imagine I used poster colors to paint Elsa from Frozen sa concrete concrete wall namin. Oo, parang ganun. Parang life-size Elsa. Or ka-size ko lang kasi bata pa lang ako nun eh. Tapos, I use poster colors. I have no idea. Dapat, syempre, acrylics for walls. Kaya, I think I still have pictures of me na may nun. Tapos, ayun. Just start right away kasi
your imagination is your limit. Everything is art. Everywhere is art. So starting something, that's Iris's advice for every Just start with aspiring artist. Mm. So, let's wrap this up. Remember, it's not a bad life, it's just another minor inconvenience. Bye! Bye-bye. Thank you, Iris. Thank you so and much. thank you to Minor Kumun. Inconvenience Podcast for having me. Dito guys. Pakita naman ang whole team. Ito ang team po namin. Tara, nagaling si Don. Oh, Basan tuloy. Salamat sa mga tumulong sa amin today kay Sir Ivan kay Don. thank you to Kenneth being here. Si Klein, I mean. Sorry. Community recording. Thank you so much. And mostly, kay Iris. Thank you din sa Thank inyo you. guys for having me. Bye.